Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Greg. Nasa Bacolod ako ngayon. Isang guro sa pribadong eskwelahan. May babahagi lamang po sana akong kwento. Ito ay galing din sa aking ama. Hindi ako sigurado kung totoo ba o hindi pero naniniwala talaga ako sa kababalagan. At sa tingin ko, naaayon lamang na ipadala ko ang kwentong ito sa channel kung saan nagpo-portray na mga karanasan patungkol dito. Nasa linyada po kami ng mga albularyo. Itago na lamang po natin sa pangalang Luis ang tatay ko. Ayon sa kanya, noong kabataan niya ay nakaranas talaga ng tagpo ito sa aswang na hindi niya inaasahan. Direkta natin sa point of view sa kanya para mas maihanay ko ng maayos ang kwentong ito. Nasa edad 16 na taong gulang si Tatay Luis noon. Namumuhay sila ng payak sa bukiran ng San Jose noon. Malapit ito sa Sibalom pero liblib na liblib umano. Sa probinsya ito sa isla ng Panay. Angkan sila ng mga albularyo. Mula sa ninuno pa ito hanggang sa naipasa na sa mga anak at apo. Kung kaya't taglay nila Tatay Luis ang kultura at paniniwala sa kababalagan. Ang huling albularyo sa kapanahunang yon ay ang tiyo ni Luis. Ito ang naging sentro ng lahat. May mga kaanak at kapatid naman na may karunungan pero ito ang nabigyan ng lugar para gampanan ng pagiging albularyo. Lahat naman pwede dahil may mga kaalaman din ang mga yon pero may titingalain talaga silang bilang isang tagahalili. At yun na nga ang tiyo ni Luis. Natawagin na lamang natin sa pangalang Tiyo Daspo. Ito namang si Tatay Luis ang pinakamalapit na pamangkin nito. Paano ba naman kasi? Etong tatay ni Luis na si Ramon isanggang dikit ng kanyang tiyo. Kumbaga, sila na magkakasama nung bata pa hanggang lumaki. Na parang mahigit pa sa isang kapatid nun. May mga ibang kapatid naman sila. 10 silang lahat. Pero itong dalawa, lumaki magkasama lagi. Magkasundo ang mga ito. At ang panganay, si Tio Dasco. Itong tatay ni Luis ay may kapantay na karunungan. Ito nga sanang magiging albularyo. Kaso ay ipinaubaya niya na sa kapatid na si Tio Dasco. Magkakalapit lamang ang bahay nila. Mga ilang metro lamang ang layo. Magkadikit kasi ang lupain na nanamanan nila noon. Kung walang ginagawa itong si Luis, pumupunta ito sa bahay ng kanyang tiyo. Wala namang naging problema sa mga magulang niya gawa ng parang itong si Luis na ata noon na magiging kasunod. Ang problema nga lang, sobrang tahimik ng tiyo niya. Ngiti lang ng ngiti tapos punong-puno ng mga payo. Pero kapag nakakainom kasabay ng kanyang tatay, doon umano lumalabas ang pagiging makulit niya. Hindi naman ganun kaabala lagi ang albularyo gawa ng may dahilan kung kaya bihira lamang ang nagpapagamot. Pero yung mga nagpapagamot naman dito, yun na talagang mga may problemang hindi napagaling ng ibang albularyo. Hindi naman kasi ito tumatanggap ng pasyenteng tingin lang ay karaniwang sakit nun. Bagkus ay pinapasa lang sa iba. Kung kaya't ang napupunta sa Tio Dasco ay yung tipong nasa peligro na. Kadalasan dito ay yung mga bati na mangkukulam, engkanto, at syempre, yung tanyag na mga aswang. Hindi nalingid sa kaalaman ng mga tao sa lugar ang usaping aswang. Napakatanyag talaga ng mga ito. Marami ito sa gitnang bahagi ng Panay at nang may tumugis na mga grupo ng antingero. Naglipana na, kumalat.
Walang asawa at anak ang Tio Dasco. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ito sa pagtanggap sa tahas. Ang mga lehitimong albularyo, kadalasan sa kanila ay walang sariling pamilya. Walang responsibilidad para sa sarili kumbaga, kung hindi isang responsibilidad para sa ibang tao. Gaya ng nabanggit ay napakatahimik ng iyo ni Luis. Kung wala sa bahay ay naroroon ito sa uma. Nagbibilad sa kakatanim at pag-aalaga ng mga kulay. Ito kasi ang pangunahing pinagkakakitaan. Hindi lang naman si Tio Dasco kundi ang halos kabuuan ng mga tao doon sa lugar na yon. Ganun ang ginagawa. Ang bahay nito ay napakapayak lang. Nakaangat ito ng konti sa lupa tapos kwadrado. Habang ang tirahan naman nila mismo, karaniwang bahay na matatagpuan sa bukid banda, na halos walang pinag-iba sa bahay ng kanyang tiyo. Maliban na lamang sa sukat at pangpamilya talaga. Isang gabi noon, may napadaang ilang tao sa gilid ng kanilang bahay. Napasilip pa noon si Luis at patungo ito sa bahay ng kanyang tiyo. 2 babae at isang lalaki na matanda na. Napansin din ito ng tatay niyang si Ramon at sinabing baka may malalang sakit yon. Sabat ni Luis, baka nga, dahil parang hirap sa paglalakad ng isang babae. Tay, lahat pa talagang bumibisita kay Tio. Yun ang mga hindi magamot ng iba. Hindi niya ba sinabi sa'yo, anak? Oo. At alam kong alam mo yon dahil hindi talaga tumatanggap si Dasco ng karaniwang sakit lang. Magagalit yan. Kung ako man ay ganun din ang gagawin ko kasi nga, abala lang. Tapos pwede namang uminom lang ng paracetamol. Sagot ni Tatay Ramon. Iba umanong lahi nila. Nakatalaga lamang sa mga taong may sakit na hindi na kayang pagalingin. Lalong-lalo na sa mga sakit na may koneksyon sa espiritual. May iba namang hindi at nabibiyayaan ng pagmimilagro pero ang kapalit naman ay ang oras na binabawas sa buhay ng isang manggagamot. Hindi ito yung oras na kukonti lang kung hindi ilang mga taon. Hindi umanong biro ang pagtanggap sa isang tahas. Dapat ay tanggap din ng karampatang kapalit na walang pinagsisisihan. Ayon pa kay Tatay Ramon, yung napadaan kanina, may bati ng elemento. Ramdam umano yun ni Tatay Ramon. At sa pagkakakilatis niya, baka inaaswang. Pero walang-wala lang umano ito kay Dasco dahil napakasimple lamang ito para sa tiyo ni Luis. Malalim na ang gabi nang muling napadaan ang mga tao. Papauwi ng mga yon. Sumilip si Luis sa bintana. Nakita niya ang tiyo na tila ba sobrang bigat ng problema. Nakatayo ito sa gilid ng pintuan. Nakasimangot ang muka at nakatingin sa malayo. Sa pagkakataong yon, kung aswang man ang kinakarap lang kanyang tiyo, totoo yung sinasabi niyang kanyang tatay na yun pa lang ang unang beses niyang makikita ang kanyang tiyo sa pagpuksa sa isang aswang. Inaakala niya noon na baka doon lang gagawin sa bayang gamutan kaya iniisip ng binatang isang nakakapangilabot na tagpunon. Sumunod na araw, pasipat-sipat si Luis doon sa tirahan ng kanyang tiyo. Sarado ang pintuan. Maging ang bintana ay nakasara din. Kung kaya naman pintahan ni Luis ang tahanan. Doon niya napagtanto na walang tao sa bahay. Wala ang tsinelas ng kanyang tiyo at wala din ang itak nito. Sobrang aga noon kung kaya't nagtaka si Luis. Tinanaw niya ang nakabungad na uma. Payuko-yuko pa at baka nasa ilalim lamang ng taniman pero wala talaga doon. Tinawag niya, pero walang sumasagot. Nanibago si Luis. Oo at may mga pasyente ang tiyo. Oo at may pinagkakaabala nito maliban sa panggagamot pero hindi yun ang oras na nakagawian nito para umalis ng bahay.
Umuwi ito at nagtanong sa kanyang ama. Ang sabi nito, umalis daw si Tio Dasco. Pasado 12:00 o ano ng haping gabi ito umalis. Nagtalong si Luis kung saan pumunta. Malamang, doon sa pasyente nga kagabi. Doon siguro isasagawa ang kanyang gamutan. Pero nakakapanibago eh. Alam mo anak, kinakabahan ako. Binati ko yung kagabi pero hindi ko mikibo. Nabagrabab si Luis na mga sandali nito. Lalo na't nakiipa niya sa mukha ng ama na anikavarian. Hindi naman siya nabigay opinion pa. Bagkos ay pinili niya na linisin na lamang ang taniman nito. Kinahapunan, hindi pa rin dumadating ang tiyo niya. Hanggang sa umabot na lamang yung ng gabi. Ang kanyang Tatay Ramon, hindi man nagsasalita pero makikita sa kinikilos na hindi man napapakali. Para bang may gustong gawin ito. Panay labas ng bahay. Lasita pala yun ng nanay ni Luis pero hindi naman nagsasalita itong si Tatay Ramon. Lumalim ng gabi. Doon nakahina ng gaan si Luis. Dumating ang tiyo. Kausap ito ni Tatay Ramon sa labas ng bahay. Pero halata na ang pinag-uusapan. Lapakaselan. Mahina yun at nakikitam na kasimangot ang mukha ng tatay matapos makapagsalita ni Tio Dasco. Matapos ng pag-uusap na yun, tanong si Luis sa kanyang tatay. Ano ba daw ang problema? Wala. Ito pala yung tiyo mo. Babalikan niya yung pasyente. Pumuni lang dahil may kukunin sa bahay. Teka tay, hilaw po yung pagtawa niyo. Makikita naman po may problema. Pwede po bang manaman? Napatay ng tiyo mo last one anak. Sabi niya sa akin buntis daw yung isang babae. Ito man na yung inaaswang. Kagabi niya tinudis pero sa araw niya napatay. Hindi ko sinakawi yung ason eh. Sino naman makakawi kapag naroro ng tiyo mo, diba? Abay talagang malilintikan yung ason na yun. Kung ganun, bakit mababalikan ng tiyo ang pasyente? Baka gumanti yung kalahiman anak. Nababaala ako sa kanya. Nagalok ako ng tulong pero tinanggihan niya. Natutakot-takot baka sa pipingan sinapik ng kapatid ng lolo mo. Hindi naman pa sasakit yun. Simindan ni Dasco na albularyo. Namatay dahil nakabawayan yung aswang eh. Sorry na anak, huwag ka munang lalapit sa tiyo mo ha. Delikado. Hayaan mo muna siyang resolve ng problema niya. Makikiramdam na ako. Kapag hindi niya kinakaya, tukulong ako. Sayaw at gusto niya. Hindi nakapagsalita si Luis. Tumaliwas sa kanyang inaasahan. Kasalukuyan na pa rin may kalabaw aswang at may nasawi na. Hindi na ito yung tipong nakakatakot na tagpo sa gamutan. Ang hindi nakakatakot na tagpo sa mismong presensya ng aswala laban sa kanyang piyuhin. May kapatid na babae si Luis na mga panahon na ito. Naitago na lamang natin sa pala ng Adalia. Kasalukuyan itong nakikinig sa kanila. Naroroon sa silid. Saan naman tanaw ni Luis ito. Umalis si Tatay Ramon noon. Batid ng binata na pupunta ito sa bahay ng kanyang tiyo. Ito namang si Adalia ay umapit sa kanya at sinabi niya, Kuya, may aswang. Sundan mo si tatay. Natatakot ako. Ano may aswang? May aswang pero nasa ibang lugar yun, Adalia. Tigapay ng piyo eh. Tuwin naman ni Luis. Pero ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata nito ha. Nang sabihin ni Adalia na may aswang talaga. Nasa labas lamang ito ng Adinaw Lupain. Napapailing noon si Luis habang nakatitig sa kanyang kapatid na babae. Bigla niyang naalala na ito palaw si Adalia. May malakas na pakiramdam. Hindi pa ito nag-aaral ng karunungan pero ayon sa kanyang ama.
May katangian na ito. Katangian na siyang likas na sa kanilang lari pero mas pinaantig at hindi hamak na mas malakas. Ito din ang nadabiso panabi sa kanilang ama kapag may lakad nun. Bukod kasi sa malakas na pakiramdam, malakas din ang palitayan nito. Inalat ni Adalia noon ang kamay niya at may ipinuro sa labas nun. Kaya naman pinanaw-tanaw ni Luis ang labas ng bintana. Sabi ni Adalia, naroroon umano sa gilid ng taniman ng ampalaya. Nakatambay lamang daw ito at nasa Angimpao. Walang ano-anong kumuha ng itak itong si Luis. Tinangkil. Doon sa kusina dumaan patungo sa bahay ng kanyang piyo. Naabutan niya si Tatay Ramon at Pio Dasco sa likod ng bahay. Nag-uusap ang mama ito. At nang makita siya ay napagalitan si Luis noon. Ang sabi ng Tatay Ramon, bakit na lumabas ng bahay? Sumabat naman itong si Tio Dasco na wag uuwi at baka bagatin umano si Luis noon. Umakit ka sa bahay ko at huwag kami lalabas ha? Bakit na pa kasi pumunta dito Ramon? Malamang simundan ka ng anak mo. Ano bang sabi ko diba? Ako lang. Huwag ka nang tutulong dahil delikado. Walang imik si Luis noon. Pumanik ng halban. Nasa gilid lamang siya ng bintana nakasilip at tinanong niya ang kinaroroonan ng aswang. Habang nangyayari naman yon, maririnig niya ang pag-uusap sa likod ng bahay. Dalit na dalit ang Tatay Ramon. Ang sabi nito, hindi daw niya hahayaan ang kapatid. Bakit daw kasi ipinagpipilitan na ayaw matulungan doon? Pero ayon naman kay T-Plus ko ay ayaw niya may madamay. Sa mga pagkakataong ganito, gusto niyang mapag-isa. Ayaw niya ng dinadabayan dahil alam niya naman sa sarili na ikakapahamak lamang ng taong dadamay sa kanya yan. Basta, nagtapalo daw magkapatid sa likod ng bahay. Hanggang sa mga segundo noon ay nakita ni Luis na may lumitaw na tawa. Wari ba'y umaabante ito ng lakad man. Hindi na maipagkakaila na isang aswang yon. Sa mga sandalin yon ay naramdaman naman ang presensya. Ang bigla ang pag-alinsalan at parang kulob na kulob ang lugar. Silisipat yan maigi ang itsura. Matandang lalaki. Nakabanig di sombrero at nakayukulaw. Patpatin, pero matangkad. Mabilis siyang gumilid sa dingbing sa likod at mahima niyang sinabi sa tatay at tiyo na yung may lapit na umanong ninanaw. Magtago ka dyan. Huwag kang magpapakita. Hindi makapalapit yan. Pero kapag napanda niya mo, Luisa, o ipiligri ang buhay mo. Matapos makapagsalita ng tiyo sa hindi kalayuan, parang ipis na mabilis na duwapanap sa igitom si Luis. Ako't natakot siya noon. Sa daloy ng hangin ng mga sandalin yon, para bang magdadanaw ang isip sila Tatay Ramon at Tio Dasco. Wari niya, wala pa ng silbiyang padaalas niya magtangkil ng itak sa mga oras na yon. Maya-maya ay nakita niya ang tiyuhin na nabilakad at humintong ito sa mismong harap ng bahay. Nakasunod naman sa kanya ang Tatay Ramon. Sabi ng tiyo, nilanadilong daw ng Tatay Ramon ang pamilya ni Luis sa analanin. Nagpakita pa para ba ito? Sabi naman ni Tatay Ramon, wala siyang kinatatakutan. Hindi rin naman daw nalanabi sa analanin ng kanyang pamilya. Dahil katulad ni Pio Dasco, may angking karunungan din ng Tatay Ramon. Hindi na sumabat noon ang Tio Dasco. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Si Luis, sinisipat yung tao sa unahan. Nakatayo pa rin at hindi man lang gumadalaw yon. Maya-maya pa, sumigaw itong si Tio Dasco.
Ayaw mo niwapit? Nasasayang lang yung pagpunta mo dito kung wala kang gagawin. Eh total, narito ka na rin naman eh. Pauunlakan na lang kita. Huwag kang aalis ha. Huwag mo akong papahirapan. Matapos makapagsalita, umabante ito ng lakad. Sumusunod lamang si Tatay Ramon. Parang sasabog na umano ang dibdib ni Luis ng mga oras na yon. Hindi niya malaman ang gagawin. Nakadapa pa rin ito. Nakatanaw sa dalawa habang papalapit doon sa aswang. Hindi pa rin gumagalaw yung tao. At nang mainip itong si Luis, bumaba daw siya ng bahay at nagwalang bahala na lamang yon. Hanggang sa nakita niyang tinanggal daw noong tao ang suot na sombrero. Mahaba ang buhok nito. Nakalugay at nakatabon yun sa muka. Iniangat ng Tiyo Dasco ang kamay at nakita ni Luis ang isang patpat. 2 dangkal na parabang karaniwang patpat lang pero napapaatras yung nilalang. Dito na narinig ni Luis ang pinig na parang kambing na umiiyak. Walang ano-ano'y biglang sinunggaban ni Tatay Ramon ang aswang. Pinagtataga ito. Kitang-kita ni Luis ang pagpupumiglas ng nilalang. Sa bawat patama ay nagtunog sinibak na kahoy. Pero batid ni Luis na para bang hindi nasusugatan ng nilalang na yon. Unti-unti lang nanihina hanggang sa bumagsak sa lupa. Nang makita niyang hindi na yun gumagalaw, doon palang nagtatatakbong lumapit si Luis. Napagalitan pa siya ng kanyang ama pero wala ding nagawa ito kung hindi hayaan na lamang ang anak. Napakaitim umano ng nilalang na yon. Yung mata niya, dilat na purong itim din. Maraming tinamong sugat. Akala niya hindi tumalabang itak pero tad-tad pala. Amoy na amoy din niya ang lansa ng dugo. At idagdag pa dyan ang nakakasulasok na samyo na parabang singaw mula sa sobrang duming imbornal. Hindi nakadalaw si Luis. Nalonood lamang siya sa tiyo at tatay habang inaasikaso ang labi at kinalad ka dito patungo sa gubat. Hindi na ito sumunod nun. Pero aminado siyang ililibing ang katawan ng bangkay na yon. Pinili niyang umuwi. Bumungad naman sa kanya ang kapatid na si Adalia. Na sa mga pagkakataong yun ay magang-maga ang mga mata na para bang iyak ito ng iyak nun. Ang sabi pa nito, akala niya umano ay may mangyayari sa kanyang tiyo at tatay pero sa huli, napatay ang nilalang. Nakita ko yun, Adalia. Si nanay ba? Baka nagising yun. Tulog ng nanay, kuya. Tayo lang yung nakakaalam. May kasama yung aswang lain, kuya. Kadadating lang. Kaya nga ako nabahala ng gusto. Pero umalis ito na makita sigurong namatay yung kanyang kasama. Mangang-manga si Luis noon. Hindi niya alam na may isa pa pala. Nakakatiyak siyang hindi ito namalayan ng kanyang tiyo at tatay kanina. Dahil kung nagkataon pa, pati sana yun papatayin. Dita niya napagtanto na sobrang lakas talaga ni Adalia. Partida, wala pang karunungan yan. Paano na kaya kapag pinasok ng mundong ginagalawan ng Tiyo Dasco? Inaantay noon ni Luis na bumalik ang tatay pero inabot na lamang yun ng madaling araw. Hindi nagpakita. Sumapit ang umaga. Saglit lang umuwi at umalis din kaagad yon. Ang sabi ni Tatay Ramon, hindi muna siya uuwi nun. Kasalukuyang kasama niya si Tio Dasco at kasalukuyang inaalam nila ang ibang kasamahan ng aswang na napatay. Dagdag nito, walang sino man umanong lalabas sa kanilang bahay. Nasabihan din ng nanay ni Luis na si Alma. Nagarit pa yung kaso. Napaintindi din kalaunan. Ayun nga,
Hindi sila lumabas ng bahay. Lalabas lang kapag tawag na ng katawan. Pero magkakasama si Adalia, Luis, at ang kanyang nanay Alma. 3 araw yon. Hindi nagpapakita si Tatay Amando. Para umano silang binartolina. Hindi naman magawang maisangguni sa mga kaanak dahil nabilinan sila ng Tatay Ramon na hanggat maaari ay walang makakaalam na iba, maliban na lamang sa kanila. May karunungan ng kaanak pero hindi garantisado ang kaligtasan. Kagaya na lamang umano ng kalagayan nila na kahit naroroon pa sa puder nila ang magaling na albularyo. Pero pinipili pa rin umiwas nun. Umabot yun ng 2 linggo at saglit nang dumadalaw si Tatay Ramon. Malaki talagang naging epekto nito sa kanilang pamumuhay. Mabuti na lang at may ipon kung kaya natustusan naman ang mga pangangailangan nila noon. Hindi napapanatag si Luis sa tuwing bumibisita ang tatay. Para bang wala umanong pag-usad ang sitwasyon. Parating balisayon na wari ba'y hindi pa nare-resolve ang problema. Hanggang sa isang hapon nun, itong si Adalia, hindi napapakali. Pawisan. Pero maputla at malamig ang katawan. Para bang may sakit ito? Pero nang tanungin ni Luis kung anong problema, ayon sa kanya, may aswang umano sa labas ng bahay nila. Dali-daling sumilip sa bintana si Luis noon. May nakita siyang 2 tao. Nakatambay sa unahan ng kanilang bulwagan. Doon sa mismong daan patungo sa ilang kabayan sa nayon. Wala namang ibang tao maliban sa mga ito. Kung kaya't mabilis na napagtanto ni Luis na baka ito na ang tinutukoy ng kapatid niyang mga aswang. At dahil sa may araw naman, malakas ang loob ng binata. Kumuha ito ng itak, lumabas, at tinitigan ng mga ito noon. Sinisita pa yun ni Adalia na huwag lalabas ng bahay. Hindi naging sapat kay Luis ang pagsipat na yon. Dahil pakiwari niya ay hindi siya pinapansin ng mga tao. Puro lalaki umano ang mga yon. Hindi naman katandaan na sa tansya niya ay kaidaran lamang ng Tatay Ramon. Lumapit si Luis. Lumabas sa may bakuran at doon nakipagtitigan ng binata. Sinabihan niya mga ito na umalis sa lugar kung ayaw na may mangyaring hindi maganda. Pero sa kabila ng mga pag-uwikang yon, hindi tumutugon ng 2 tao. Naroroon pa rin ang mga ito. Nung una, maamo pa umano ang mukha ng mga ito pero kalaunan ay para bang galit na ang mga yon at makikitang tila may gagawing hindi maganda. Umaakma kasi ng lapit kay Luis doon. Hanggang sa maya-maya ay nagsalita na ang isa. Ang sabi nito, kung may mangyayari umanong hindi maganda, hindi ito maituturo sa kanila. Bagkus ay sa taong pinanggalingan ng banta ito tatama. Natakot si Luis noon. Bigla na lamang siyang napaatras. Lalo na noong lumapit sa kanya yung isang tao. Yung tipong inihahanda niya na ang sarili sa pagtakbo nun. Pwede tong anak ni Ramon. Pwedeng yung pamilya niyo na lang. Total, pamilya naman yung kinuha sa atin eh. Wika nang lumapit sa kanya. Sumabat naman yung isa. O bakit? Hindi ba yun naman talaga yung sadya natin dito? Matapos lang makapagsalita nun, walang ano-anong kumaripas ng takbo si Luis pabalik ng bahay. Naglasa bungad na siya nun. Binalikan niya ng tingin ng mga ito. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ng binata. Nawala na lamang ang mga ito bigla. Ultimo sa kung saan ito nakatayo kanina. Sinilay niya ang paligid pero
wala siya makita. Na siyang napaka-imposible gawa ng makikita niya sana ang mga ito sakaling doon ang tungo pero wala talaga. Pagsapit ng gabi, sobrang takot nilang pamilya. Pagkalubog pa lamang ng araw, itong si Adalia ay sinabing may mga aswang umano. Ayon pa dito, nasaan yung aswang ang mga ito? Nasa likod umano ng bahay. Nagsaboy ng asin si Nanay Alma noon. Naglagay din ng mga bawang sa bintana. Kahit pa man nakasara mga ito. Sa kusina, sa may hagdanan doon, nilagay ng 2 patpat na patulis. Nag-iiyakan sina Nanay Alma at ang kapatid ni Luis noon. Pinapakalma naman ng binata mga ito. Pinupuna niyang pagbibigay abiso ni Adalia. Paano ba naman kasi ay nagpapataas ng lalo ito ng tensyon sa kanilang ilaw ng tahanan. Sobrang alinsangan na umano nun. Idagdag pa dyan ang samyu na waribay. Parang napupulok ng ngipin. Nagtungo si Luis sa kusina. Hanggang sa may napansin siyang tila may gumagalaw sa silong ng bahay. Para bang may baboy dahil sa tunog nito. Napatingin siya kay Adalia. Nanlalaki ang mga mata ng kapatid apang nakaduro ang kamay sa silong nun. Napapailing si Luis. Hindi umubra ang pangontra. Nagawa pa rin makalapit ng aswang. Alam niyang nalagyan ng poder ng kanyang ama ang paligid ng bahay. At siguro, pati si Tio Dasco ay ganun din. Naglagay din ito dahil nga nung umuwi ang kanyang tatay. Nakita niya ang tiyo na nasa likod ng bahay at nagkukumpas ng kamay noon. Kaya naman takang-taka siya kung papanong nakapasok ng bakod nila ang aswang. Ang masaklap pa diyan, hanggang sa ilalim pa ito ng bahay. Kumuha ng itak si Luis at pinagsasaksak niya ang sahig. May siwang naman ng kawayan at doon niya ito itinutok. Pinapatamaan niya talaga ang kinaroroonan ng kung anong nilalang ang nasa silog noon. Nagpapalipat-lipat ito pero sa may bahagi lamang umano ng kusina. Hanggang sa hindi maramang dahilan. Natamaan niya yon. Napaigik pa na animay sobrang nasaktan. Umalog ang bahay nang pumiglas ang nilalang sa silong na yon. Galit na galit yon at pinagdadamba ang sahig dahilan namang nagkasigawan ng kanyang nanay at kapatid. Sinubukang silipin ni Luis ang sahig nun. Tuon ay kitang-kita niyang nilalang. Akala niya ay ganun pa rin ang itsura nito sa unang nakita niyang umitim ang balat. Pero sa pagkakataong yon, iba. Mabalahibo. Parang naligo sa langis dahil nga medyo makinang yon. Natatamaan kasi yon ng liwanag mula sa kanilang petrol na tumatagos naman sa sahig ang manahag. Nakadapa lamang, nakatingala at nakatuon ang atensyon nito sa sala. Binugaw yun ni Luis pero wala umanong nangyari. Ipinagdadasal niya na lamang noon na sana umuwi ng kanyang tiyo at tatay. Kinuha niyang bangko at tiniyampas ito sa may sahig. Hanggang sa naisipan niyang buhusan ito ng mainit na tubig noon. Kinuha niyang termos at talagang itinapat niya doon sa kung saan naroroon ang nilalang. Dito, napaigik ulit yun at pagsilip ni Luis. Wala na ito sa silong. Gumaan ang pakiramdam ng binata. Sinubukan niyang silipin ang mga bintana. Kakarampot na siwang lang na siyang sapat na para matanaw ang labas. Wala sa harap. Wala sa gilid. Pero nakita niya sa likod at hindi lang nag-iisa. 2 yon. Sa tingin ni Luis ay ito na yung mga aswang kaninang may araw pa. Yung isa ay sa may dindin banda.
habang yung isa naman nakadapa sa may gilid ng bakuran. Kung hindi pipitidan maigi ay hindi ka agad mapapansin. Sobrang iipin kasi umano ng mga yon. "Kuya, tingnan mo yung altar!" Sambit nga Dahlia. Napating mata si Luis. Laki pinadol ang isang malaking garapa. Matanggal ang takip at umaapaw yung Circe. Umaapaw ang lana dito. Hindi niya alam kung bakit naiintindihan niya ang tipig ng kapatid noon. Nawari ba'y ipapagamit nito ang danis na yun? Kumangulaman si Luis. Kinuha niya ang garapa, ipinahig niya ito sa kanyang katawan. Pinahiran niya rin ang itap ng lanis na yon. At ilang sadlit dal ay lumabas siya ng bahay. Yung mga aswang nung makita si Luis na bumuwad sa pinto ng kusina. Napatras. Sumimangot ang mukha na animay sobrang nabahuan nun. Nabatilala si Luis. Bakit hindi niya kaagad naisip na ang lana pala doon? Isang himag. Gamit ito ng kanyang tatay. At ang gumawa nito ay walang iba kung hindi ang kanyang Pio Dasco. Dahil sa napansin Luis na natakot ang aswang sa kanya. Yumakas naman ang kanyang loob noon. Dinon din si Adalia. Hindi yun nag-alala. Maliban na lamang sa nanay nila na iyak ng iyak habang pinatawag ang pangalan ni Luis. Pero sinasabihan naman ikaw ni Adalia na huwag matakot. Inaamba ng pagtaga ni Luis ang isa aswang. Umaatras ito. Takot talaga muaasin. Tinuro niya ng itakim siya. Minura ni Luis yun. Ang sabi naman ng binata, mga lecheng yawa o ano ang mga yon at ginagambala sila. Ano na? Kung hindi ako nagdakamali, kayo yung kanime. Ang tababang nyo. Subukan ninyo mapit ulit dito. Papatayin ko na kayo. Hindi na salita alinman sa dalawang yon. Atras lang nung atras habang ipinatabri ni Luis. Hanggang sa walang ano-ano. Nakarinig siya ng pagsigaw. Gulat na gulat si Luis dahil ang boses na yon. Galing sa kanyang tatay Ramon. Paparating ito at nagmumula sa kinaroroonan ng bahay ng kanyang Pio Dasco. Hanggang sa nasilayan na ni Luis. Nakiping ang pumaikot ito doon sa kakahuyan. Nawari ba'y babagati ng mga aswang. Si Tio Dasco naman ay papalapit kay Luislan. Inaasahan noon ang binata na papagalitan siya nito pero hindi. Bagkus ay sinabi pang dapat ay pinatayinan o ano ni Luis ang mga nilanaw na yun. Matapos maalapit ng tiyo, kumabig ito at dumiretso doon sa nakadapang nilalang. Walang humpay na pinagtataga na ilon ng itak. Yung isa naman tuwakas pero ilang sablit lang ay nakarinig si Luis ng pag-umoy sa may gubat. Maya-maya dumating ang kanyang ama. Patay na ang isang nilalang na pinagtatanda ni Pio Dasco. Bit-bit naman ang kanyang tatay Ramon ang balitang patay na rin ang isa pa. Nagulat si Luis lang sa natuklasan niya na para bang nadismarya siya noon at nakaramdam talaga ng gaharit. Ito pa ng si Tio Dasco at ang kanyang ama. Nasa paligid lamang ng lugar nagpatago. Silubuan nilang tugis lang aswang pero nahirapan sila kaya gumawa sila ng paraan. Hinayaan nilang lumapit ang mga ito at saka pa ng papatayin. Nagkataon namang bipo pa talaga sa bahay nila lumapit na siya namang umaakumarbin sa plano dahil ginawang pamain ng pamilya. Pero kahit anong gawin naman ng aswang, hindi ito makakapasok ng bahay. Dahil yun sa lamis. Mabuti at naisipan mong gamitin yung lanis na. Pero hindi ka na sana lumabas pa. Pinataboy mo eh. Inaantay ko lang matapos ang tiyo mo sa pagpapahina sa aswang kaso. Inunahan mo. Kaya napilipan na kaming lumabas. Nakakaloko ka naman tay. Ang ibig bang sabihin nito,
Naririnig yun lang kami na magkabali-baliw sa loob. Sana naman pinaalam nyo eh. Paano kung may nangyari kay nanay? Sobra niyo naman kasing tinakot yung nanay nyo. Ano bang sabi ko sa inyo ni Adalia noon pa? Ang kaduwagan isang kapahamakan. Anak, naliliba tayo sa normal na residente. Iba ang tinatahak nating landas kumpara sa kanila. Hindi tayo karaniwan. Dapat mo maintindihan yon. Wika ng Tatay Ramon. Sumabat ang Tiyo Dasco. Tama umano ang kanyang ama. Walang duwag sa pamilya nila. Anong wala? Ano yung nakikita kong pag-aalala nyo habang may aswang dun sa taniman? Iba ang pag-aalala sa karuwagan, pamangkin. Iba yung nag-iingat sa karuwagan. Iba ang malasakit sa karuwagan. Higit sa lahat, walang dapat karuwagan dahil kakampi natin ng Panginoon. Sa ngayon, patay na yung huling banta. Ito lang namang 2 taong tingin ko ay natira sa lahi ng aswang na napatay ng angka natin dito. Meron pang iba pero ibang pangkat yan. Iba naman yung prinsipyo ng mga yon. Hindi yun magbubuwis ng buhay para lang dito. Sobrang lalim ng hugot ng Tiyo Dasco pero kahit papano, naiintindihan naman ni Luis yun. Sa mga sumunod na araw, nakabalik na sa normal ang kanilang mamumuhay. Pero dahil sa epekto ng pangyayari, hindi maiwasang magkaroon ng pangamba sa bawat kinikilos. Nakatatak na kasyang nadanap nun at nagdulot ito ng pobya sa kanila. May mga pagkakataon doon na merong pasyenteng inaaswang si Tiyo Dasco pero hindi na nangangamba silang pamilya. Lalo na't alam nila ang gagawin nun. Tumutulong na rin si Tatay Ramon kapag usaping aswang na. Sa kasalukuyan, ang naging tagasunod ni Tiyo Dasco, si Adalia. Matapang daw ito kaysa kay Luis. Buong-buo ang pagtanggap sa taas na siya namang masasabing ito na ang albularyo na may napakadekalidad na katangian. May mga karanasan din si Adalia. Marami. At may nakakapangilabot pa umano ito na karanasan nila dati. Pipitsugin lamang ang aswang kong sa usaping karanasan. Kapag nabigyan po ako ng pagkakataon, ibabahagi ko ang kwento ni Adalia. Ang kwento ng tiya ko. Lahat ng ito ay dahil lamang sa angkan kami ng albularyo. Ako po si Nico at nais kong ibahagi sa inyo ang aking nakakapangilabot na karanasan noong magbakasyon ako sa aming isla. Hindi man ito mapaniwalaan ng ibang tagapakinig ay nagpatuloy pa rin akong madlakas loob na magbahagi ng aking sariling karanasan. Dumasasabi kong tunay na nangyari sa buhay ko at sa mga nakasama kong pasero. Taong 2007. Last na kolehiyo pa ako ng mga panahon yon. Akala ko ay wala na akong mababalitaan. Ukol sa mga aswang. Pero noong sumakay na ako sa barko patungo sa aming isla, ay may imanilan nila na kung naririnig na tismisan ng mga pasahero ukol sa gumagalang aswang sa aming probinsya. Lumaki ako sa probinsya sa isla ng Quezon. Punong-puno din ang mga kababalaghan ng aming lugar. Lalo pa noong mga panahon last elementarya pa lamang ako. Eksakto sembrik noon pala din namang napakarami naming pasahero. Alas mapulo ang upuan sa barko sa dami ng bakasyonista. Mahigit isang oras bago dumaon ang barko sa pantalan. Bumaba kami at padalap ng aming mga masasakyan. Halos wala akong mga kakilarang pasaherong lanulan ng barko. At ang iba pa sa kanila ay mga bagong mukha na pila mga dayuhan. Pabuti na lamang at merong driver na ang biyahe ay patungong sa aming bayan kaya mabili akong nakasakay sa kanyang tricycle. Eksaktong nasa loob na ako ng sasakyan sa bandang ulahan doon. May nakasabay ako isang binatiyo. 2 wetandang lalaki na nakasakay sa katabi ng driver. At paglingon ko, may isang madandang babae at isang babae ang nasa bandang likuran ko.
Medyo umaambon pa nung makasakay na kami at halos magagabi na bago kami nakabiyahe. Isang oras ang igugol namin sa pagbabiyahe bago kami makarating sa mismong bayan namin. Dumaan pa kami sa maraming bakanting lugar, maging sa Malapalayan. May bahaging mababato at bako-bakong daanan kaya naman nahirapan kami sa aming pagbabiyahe. At halos mauntog-untog na kami sa tricycle. Sa paugtol-ugtol na pagmamaneho, dulit pang masasamang daan. Panatad pa ang kalooban ko dahil may mga nadadaanan pa kaning kabayan at marami pang poste sa daan doon. Hindi lamang ako komportable sa kinauupuan ko. Dalarianlig ko sa bandang likuran ang makailang beses na paggubo ng pasaherong babae. Lala sa tingin ko ay nasa 20 anyos na. Sinisipon siya at mukhang may plema ang kanyang ubo. At ramdam ko na masama ang kanyang pakiramdam. Paringaling ako sa bandang likuran. At napansin ko na nakakining mabuti ang isang magandang babae sa naturang umuubong pasaherong katabi niya. May kakaiba sa malapit niya. Hindi yun normal at pangkaraniwan. Lala't mo ang hindi sila magkakilala. Para bang may kung anong takot ang bagyaw sumakop sa aking buong alooban nun. Nakita ko na panay ang paglunok niya ng laway habang nakatinging mabuti sa umubong babae. Hindi naman yun ang naging obserbasyon ko sa kanya. Namimilog din ang kanyang mga mata at tira. Natatakam siya sa bawat naririnig at nakikita niyang maluluktong na pag-ubo ng kanyang katabi. Medyo kinirabutan ako. Para bang baliw o wala sa kapinuan yung babae niya. Hindi nawala ang hindi ko pagkapakali. Ninbilin ako makapag-focus sa pwesto ko dahil panay ang paglimun ko sa bahabing likuran. Lalaging daan para mapasirip sa akin ang madandang babae na yan. Pagtingin niya sa akin ay doon ako lubusang kinabahan. Kitang-kita ko na namumula ang kanyang mga mata na parang abik at para bang nawala ang ganda niya. Bigla na lamang kumulubot at naging matanda ang kanyang mukha. Yumihis ako lang tingin at napansin ko na wala sa kanyang atensyon ng babaeng umuubo dahil abalang-abalang na ito sa kanyang nararamdaman. Habang nakatapit ng panyo ang kanyang bibig. Sa sobrang takot ay bigla akong bumalik ng tingin sa aking kinauupuan. Nilayo ko yung pipig ko din sa may babaeng yan. Liminaliwa ako sa paligid. Dinabin sa driver. At mukhang dumadaan na kami sa madilim na bahagi ng kalsada. Kung saan mangilan-nilan na lamang ang mga kabayan na makikita sa paligid habang pinatamaan ng ilaw ng tricycle nun. Gusto ko sana bumaba noon at tingnan maigi kung namamarik mata lamang ako pero kung nasa ang lugar man kami nun. Alam kong hindi makakatulong. Inisip ko na namang na sana ay namamalik mata lamang ako. At kung ganoon man, salay makakarating kami saling pupuntahan na matiwasay at ligtas. Yun na lamang ang pilang hawakan ko sa mga sandaling kinaaban ako sa aking kinauupuan. Makalipas pang ilang minuto, dumaan na naman kami sa bako-bako na mababatong daanan kung saan paputol-putol ang aming sasakyan at medyo umaalog-alog din ang aming katawan sa loob ng tricycle na yun. Bali na wala na sa isip ko ang takot. Dahil nga parang hahampas yung ulo anong katawan namin sa bakal. Hindi pa rin kasi nga papasimento ng iba pang daanan ng mga panahon na ito. Kaya mahirap magbiyahe lalong-lalo na kung gabi. Dumaan pa kami sa paahon na kalsada kung saan kailangan naming manimbal dahil pataas ang daraanan naming kalsada yun. Labapikip pala ulon dahil doon ulit ako makakadaan sa danong kalsada. Hindi kasi ako madalas umuwi sa isla dahil abalabin ako sa pagtulong ng mga kamag-anak ko na nagpapaaral sa akin at wala akong panahon para makapagbakasyon.
Pagkatapos naning maaahon pa itaas, parang pakiramdam ko ang hinahalukay ang bituka ko. Kumalmalaman at bumalik sa normal na kondisyon ng aking katawan noong nakadaan ng tricycle. Sa patag at simentadong daan pero sinalubong naman kami ng malakas na buhos na ulan. Biglang nagpreno ang driver sa isang tabi. Nagulat kami kung ano ang nangyari nun. Nakita namin ang driver na nagmamadaling nagtungo sa may labasan ng tricycle. Pinapalyaran pala ang aming pwesto para hindi kami tuluyang mabasa ng malakas na ulan. Dahin din sa bandang likuran. Kung kaya't, lalo akong nabiraw ang isip nun. Dahil, nung naging kulog na kami sa loob, parang hindi naging kaaya-aya yung amoy bigla. Para bang may amoy ng kung anong patay na hayop sa loob. O may nakaapak ng kung anong dumi sa may kalsada na pakabaho lang. So pagkataliro ng isip ko sa kung anong naaamoy namin sa loob, na maski ang katabi ko ay nalpakit ng ilong. Bagya akong napatingin sa bandang likuran. Kita ko na talagang nag-iiba ng aura ng kung sinong magandang babae kanina. Sinipat ko pa siya nun. At lang magtama ang parang anong liwanag ng poste sa may labas. Kitang-kita ko at takang-taka ako. Puno-puno ng laway ang bibig niya na tumutulo na hanggang sa baba ni Norm. Habang inaamoy-amoy ang katabing inuubong babae na magtataka ka talaga kung bakit hindi niya napapansin ang babaeng kapabigan nun. Nagmadali akong napapa sa bag ko. May nakuha akong rosaryo sa bandang bulsa. Bigay pa ng tiyahin ng Crossaker. Madalas kasi silang pumunta ng Roma nun. May bindisyon ito. Kinuha ko ang rosaryo at ibinigay sa babaeng umuubo. Bagya siya nagulat dahil bakit rosaryo yung inabot ko sa kanya pero hindi na rin siya nagtalong gawa ng muata na masama ang pakiramdam niya nun. Dilim ka man, tinanggap nito. Nagpasalamat. Pagkabaling ko ng atensyon ko sa babaeng katabi niya, gulat ako na bakit parang walang epekto man lamang sa kanyang presensya ng rosaryo. Hindi man lamang siya natinob sa kanyang tinauupuan. Wala man lamang siyang ipinakitang takot habang nakatingin sa hawak na rosaryo ng kanyang katabi. Bagus Sir Seth, pang ginawa ng babae niyon. Tumipig sa akin at lumisi. Lapila ba? Nawaasa. Para bang alam niya ang pinaplano ko. At sinasabi nito na hindi ako nagtagumpay. Walang ano-ano. Biglang nagpreno ang tricycle. Kamuntik na akong mapampas sa bakal nun. Huminto ang tricycle. Bumaba ang isang pasahero sa dawin katabi ng driver lang. Loon ko lang napuntamto na nakatulog na pala ang katabi kong binapilyo. Nalimpungatan lamang siya sa pagkakainto ng driver. Nag-angat siya ng tingin at binuklat ang tarapal. Inirabas niya ang kanyang ulo at dumungaw siya sa may labas nun. Siliyas at ang buong lugar at nang makasigurado siya na malayo pa sa kanyang destinasyon. Saka pa naman siya bumalik sa kanyang pagkakaupo pero napansin niya akong palinga-linga sa aking bandang likuran. Kaya naman silamban niya ng pingin. Ang babaeng tinipingnan ko. Pinadmasdan niya itong mabuti, Sir Seth. Gulat na gulat ako ng yung babaeng nakatipig sa akin na yon, yung natlalaway. Bumtitigan siya ng binapilyo. Bagya itong yumukod. At pagkatapos ay lumihis ng tingin. Na para bang iniiwasan ang mga tipig lang binapilyo na yon.
Naguluhan ako at nagtaka ko anong meron sa kanya. Siyempre, napakap din ako bigla. Naisip ko sana nagpasundo na naman ako nun. Para bang ang daming nangyayari sa isang oras na biyahe na yon. Nanubarik na rin sa normal ang mga mata ng babaeng nilalang. Damun na gamum tabilis lang. May hiwagaan talaga ako ng mga oras na yon. Kung anong klase ang meron ng beneficyo na yung rosaryo na walang talab sa nilalang pero bigla na namang umiwas yung babae. Yumipas ang ilang sandali. Silenyasan ako ng binapilyo na umayos ng pagdaaw po dahil baka masaktan ako kapag nakadaan na naman kami sa lubak na daan. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Inipo ako ng maayos pero bago pa ako humarap sa daan, maramdaman ko na pira ba may kinuuha siya sa loob ng bag niya. Habang nadhahaluay ng bagi pang binapilyo na ito, pagalaw naman ng babae sa likod na parang hindi mapakali. Nakikiramdam ako pero hindi ako nagpapahalata. Nagdadasal pa rin ako habang nananahimik at nagmamatyab sa isang tabi. Nais ko na rin na makarating kami sa bayan para makauwi na ako sa bahay namin. Madilim pa rin ang paligid. Walay puno ng saging at puno ng niyog ang nakahilera sa bawat kanto. Talahiban at mga bakanting lote ang nalalagpasan namin noon. Makaraalam ilang minuto, nagulat ako nang magsalita ang babaeng maganda na nasa likuran. Sa malumanay at malamig na pinig. Nagpapababa siya sa may bahaging tulay ng kinahulasan nun. Na noong mga panahon yon ay pinaniniwala ang kinatatakutang tulay and saan pinamumugaran ng mga masasamang elemento. May ilan pa akong naririnig na mga kwento na matatanda sa amin na minsan ay may lasingderong dumaan sa tulay na yon na bigla umanong may lumitaw na babaeng nakaputi at naglakad sa naturang tulay. Sa sobrang takot ng lasinggero ay kumaripas ito ng takbo at tuluyang nawala ang kalasingan na dulot ng alak sa kanyang katawan. Simula ng maganap ang pangyayaring yan, ay pinawag na kinahulasan ng pulay na hango sa salitang hulas o taong nawala ang kalasingan. Kinatatakupan pa ng iba pang mga nagbabilay ang pulay dahil maraming mga sasakyan ang naaaksidente sa lugar na yon. Awa naman ako sa driver namin dahil kahit madilim sa lugar na yon at medyo maulan, ay hindi man lamang siya kinakipaan ng takot at pinagam nagseribisyo sa amin para maihapid kami sa aming mga tahanan. Sablip na huminto ang tricycle pero lumagpas pa ito sa mismong tulay ng kinahulasan. Gusto sana ng babae na pabalikin sa tulay ang driver pero hindi ito nakinig nun. Hinayaan niyan maglakad ang babae. Paliwanan niya. Malapit lang naman umano at hindi doon talayo ang distansya sa tulay. Isa pa, naniwala siya sa kanyang kumpare na kung hihinto ka sa galindaan ay huwag mong pitigil sa may bahaging tulay o ayaw niyang maaksidente nun. Inakala namin na magtatalo sila ng babae pero hindi kaagad kumibo ang babae mula sa kanyang kinapapayuan. Hindi ko malaman kung anong gusto niyang mangyari pero nang humarap siya, bigla niyang sinira ang parapal sa dawing likuran. Dayunbin sa may harapan, damit lamang ang kanyang mga kamay. Saglit kaming labsigawan at gusto na sana naming bumaba sa sasakyan. Pero isang malaking kalokohan niyang dahil piyak na kung ano man siyang uri ay hindi kami madiding ligtas sa labas ng tricycle na yun. Pero nagulat kami nang binuksan ng binatilyo ang zipper ng bag.
Tumambad sa harapan ko ang 2 piraso ng Carmen Bigera. Gayon din ang 2 matulis na kawayan. Ililabas niya yon at bumaba sa may tricycle. Nasa bandang likuran na ang babaeng yon. Pilit niyang hinahatak ang babaeng ubo ng ubo. Gulat na bulat kami dahil napaalakas niya. Taradum na patulala kami noon at hindi namin alam kung ano ba ang nangyayari. Hinatak niya ng napakabilis ang babae. Pero mabilis siyang hinampas sa paliwiran ng binapiryo. Biglang umangil ang dalagang yun na para bang isang asong nasasaktan. At eksaktong pagbuka ng kaning bibig, hinampas ng binapiryo ang 2 Carmen Bigera. Papasok sa bibig ng dalagam yan. Sa mga hindi nakakaalam ng Carmen Bigera, ito ay pulang tela na maliit na may lamang kung ano-anong kalaban sa masasamang elemento. Titang-tita ko ang buong pangyayari, Sir Seth. Ibabas ako ng tricycle. Halos magwala ang babae na para bang hindi nga malaman kung iluluwa ba niya o lululukin ang kung anong nailaday sa bibig nun. At bago pa siya makabawi, nagmadali ang binatiyo na sinabihan ng driver na paandarin ang sasakyan. Sumunod ang driver. Dali-dali kaming pumasok sa loob ng tricycle. Hinapak namin ng babae may sakit na gustong kunin ng babae yon. Papasok sa pinakaharapan ng tricycle na yon. Like di man na nangyari sa babae niyon. Napakalakas niya, Sir Seth. Din ko na parang nagising ako sa katotohanan na hindi normal na tao yon. Dahil kahit tumakbo ang tricycle papalayo, mabilis itong hinabol yung tricycle na yan. Napakapit siya sa may bakal ng sasakyan sa may bandang likuran. Pero may inilabas na isang daot na asin ang binatiyo. Buong lakas ng inihadis ito sa direksyon sa malilikuran. At nang matamaan ng dalagang yan, nagwala ito na tila ba nahahapdian sa tumatama sa balatya. Tuluyan siyang nakabitaw hanggang sa mapabagsak sa lupa na. Dire-diretso ang tricycle hanggang sa makalayo na kami sa gawing kinahulasan. Nakahinga na kami ng maluwag noong makarating na kami sa isang istasyon ng gasolina, kung saan may mangilan-gilan na ring kabahayan ang nasilayan namin. Bumakas ang ngiti sa aming mga labi. Dahil sa wakas, makakarating na kami sa bayan. Habang binabagtas namin ang daan ay kinuwento sa amin ng binatilyo. Naapo pala siya ng isang albularyo na malapit din ang bahay sa bayan at kilala din na tagapatay ng mga aswang noong kabinataan niya. Naramdaman din pala niya ang presensya ng nilalang kaya naman hindi siya nagpahalata nun. Pinakiramdaman niya ito kung talagang pasahero lang o may gagawin itong hindi maganda. Halos hindi pa ako makapaniwala sa mga sinabi niya na binakuran niya kami kaya hindi mag-awang makaatake sa amin ng mga pasaherong nasa loob ng sasakyan. Lalong-lalo na ang babaeng katabi nito na may sakit sa may bandang likuran. Nabanggit niya sa akin na kung hindi pa ako umayos ng pagkakaupo, baka umano nakatsyempo ang nilalang na makalmot ako dahil unti-unti nang nagbabago ang anyo nito habang nakaupo sa may likuran nun. Ng mga time na yan, di ba? Parang nahihipnotismo ako at natutulala lamang sa pagbabagong anyo niya. Ayon pa sa binatilyo, inaasahan na niyang magiging agresibo ang nilalang pero hindi niya sukat akalaing magagawa pa nitong pagtangka ang patayin ng pasaherong may sakit sa gawing likuran. Kahit na naselyuhan niya naman na ito. Doon niya napatunayan ang pagiging matyaga ng dalaga. Kaya naman gumawa na rin siya ng paraan para hindi na ito makapamansala pa ng iba.
Nakarating na kami sa may daan patungo sa simbahan nun. Yumiko ang sinasakyan naming tricycle at dumako kami sa bukana ng Pede Road, kung saan buwaba ang binatilyo. Ganon din ang isa pang pasahero na nakaupo sa katabi ng driver. Nagpasalamat ako sa binatilyo sa pagkakaligtas niya sa mga buhay namin bago ako nagpaalam sa kanya. Matapos noon ay pinaandar na muli ng tricycle ang sasakyan at nagtungo naman kami sa gawing palengke, kung saan bumaba ang babae may sakit. Tuwigil na rin ang pagulan. Basa ang buong kalsada. Napanatag na ang kalooban ko dahil napakarami na ring poste sa bawat kanto at may mangilan-ngilang mga barangay tanod ang naglalakad sa daan. Nagpatuloy sa pagbabiyahe ang driver hanggang sa makarating ako sa aming bahay. Nang makababa ako sa tricycle, iniabot ko ang bayad at nagpasalamat sa driver nun. Pero bago pa ako kumatok sa pinto ng bahay, ay nabanggit sa akin ng driver na uuwi na siya sa kanilang bahay at hindi na siya muling magpapaabot ng gabi sa pagbabiyahe, lalong-lalo na sa daanan na yon. Dahil sa matinding kilabot na naranasan namin sa nilalang sa may tulay ng kinahulasan. Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya. Binilinan ko siyang mag-ingat bago po ako tuluyang kumatok sa pinto ng bahay. Inabot ako ng 2 linggong bakasyon. Inikwento ko sa mga kamag-anak ko yung mga nangyari nun. Ayon sa kanila, parang normal nga lang daw talaga yon. Nung makabalik na muli ako sa syudad, hindi ko pa rin maalis sa alaala ko ang nakakatakot na ikwentro ko sa nilalang. Hinatid nga ako ng mga magulang ko doon sa Pantalane para makasiguradong maayos ako makakauwi. Nadala ko ang mga alaala ko hanggang sa makapangasawa ko at magkaroon ng anak. At sa tuwing umuuwi ako sa isla para bisitahin ang aking mga magulang at mapadaan sa naturang tulay ng kinahulasan, ay hindi ko maiwasang magtayuan ng balahibo ko sa buong katawan. Kahit napakatagal nang nangyari, ay tila nananariwa pa rin sa aking balintatawa ang mga pangyayari sa tuwing naiisip ko ang babaeng nilalang na nakasakay sa tricycle at nagpababa sa tulay ng kinahulasan at kamuntik pang makapagdulot sa amin ng kamatayan. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako nga pala si Romel ng Katarman. Gusto ko lamang pong magbahagi ng isang kwentong hango sa tunay na karanasan ng kaibigan ng aking amang. Tawagin na lamang natin sa pangalang Mang Anselmo. Taong 1991 nang maranasan ito ni Mang Anselmo. At ayon sa kanya, nasa kasagsagan pa siya noon sa pagiging agresibo at pasaway na asawa. Naging isang manginginom kasi siya noon at kung minsan ay sumasama sa mga kaibigan para makipagsabong. Kahit na palagi siyang pinagsasabihan ng asawang huwag masyadong maging palakaibigan, hindi niya ito pinapakinggan. Gawa ng para kay Mang Anselmo ay isang kayamanan ng pagkakaroon ng mga kaibigan. Dahil oras na nahihirapan ka o kinakapos sa buhay, may malalapitan ka. Pero lingid sa kanyang kaalaman na ang pagiging palakaibigan niya rin pala ang siyang magbibigay sa kanya ng matinding leksyon na magpasa hanggang ngayon. Hinding-hindi niya malilimutan. Isang araw, kasalukuyang naglilinis si Mang Anselmo ng kulungan ng mga manok na panabong at naglalagay ng pagkain. Nang marinig niya ang kumpare niyang si Baroy na tinatawag ang pangalan niya. "Sandali lang, tatapusin ko lang itong ginagawa ko," tugon ni Mang Anselmo at minadali niya na ang paglalagay ng mga pagkain sa kanya-kanyang lagayan. "Paring Anselmo, nasaan ka ba? Anak ng tokmol naman talaga. Ang ingay-ingay mo, hindi ka makapaghintay." Nung muli siyang tinawag ni Baroy ay itinigil niya na muna sandali ang ginagawa at nilapitan ng kaibigan. "Bakit bang ingay-ingay mo, Baroy, ha? Ano meron?
At mukhang dinaig mo pa yung inahing manok kung pumutak ka. Malaki ang pagkakangisi ng kaibigan niya at sinasabing may ginaganap na sabong sa Karatig Baryo. Pumunta umano sila dahil pupuntang iba nila mga kainuman. Dalhin rin umano ni Mang Anselmo ang kanyang manok na panabong dahil kinausap ni Baroy ang kaibigan nilang sa kanya lamang pupusta. Sigurado akong tiba-tiba na naman tayo sa panalo nito pag-uwi. Lalong ko namang matibay at palaban yung manok mo, paring Anselmo. Kaya dalhin mo na yan. Ngayon na ba, Baroy? Aba, syempre naman ngayon na. Kaya nga pinuntahan kita kaano dito eh. Sila paring Makoy, nandun na kanina pa eh. Oy, sandali lang. Magpapaalam na muna ako kay misis. Alam mo na mo mayayari ako doon kapag umalis akong hindi nagpapaalam. Wait, teka. Nasaan ba si misis mo ah? Sinabi niyang nasa palengke pa ang kanyang asawa. Maghintay lamang umano sila ng ilang sandali. Dahil maya-maya lang ay darating na rin naman ang asawa niya. Ilang minuto nga nilang hinintay ang asawa ni Mang Anselmo at makaraan lamang ang ilang saglit. Dumating na rin naman ito. Bit-bit ang mga pinamili. Tinanong ito ng asawa ni Mang Anselmo kung ano ang pakay. At bakit ang aga-aga ay nasa bahay na nila ito. Saglit na tumingin si Baroy kay Mang Anselmo at pagkatapos ay kakamot-kamot sa ulo. At nag-aalang ang sinabi sa asawa niya ang tungkol sa balak nilang pagpunta sa may sabungan. Matapos sabihin ni Baroy ang tungkol sa plano nila, saglit siyang tiningnan na makahulugan ng asawa nito. At mukhang magkakaroon na naman ng gera. At syempre, dahil sa alam ni Mang Anselmo ang teknik kung paano magpaamo ng tigring asawa nun, sinabi niya na ritong tapos na siyang maglinis at nagsaing na rin siya para sa pananghalian. Nakapag-idib na rin siya ng tubig at nakapaglinis na ng bahay. Wala nang iisipin pa umano ang kanyang asawa, kundi ang magpahinga na lamang ito. O kaya naman kung gusto nito ay pumunta ito sa kaibigan para makipagkwentuhan. Matapos yung marinig ng asawa niya, imbis na magalit ay bigla yung naudlot at napalitan ng maaliwalas na muka. Ayon pa dito, papayagan umano siyang umalis pero hindi umano dapat magpapaabot ng dilim sa pupuntahan niyang kung saan man. Sunod-sunod tumango si Mang Anselmo at nangako sa asawang uuwi rin siya kaagad matapos nila magsabong. Pinandilatan naman siya ng mga mata ni Aling Inday at sinabihang siguraduhin lamang niya umano dahil kung hindi siya marunong tumupad sa usapan, talagang may paglalagyan siya. Oo na Inday, tutupad ako sa usapan natin. Pangako, uuwi rin ako kaagad mamaya. Sa paglipas ng ilang sandali, bit-bit ang panabong na manok ay masayang-masaya ang dalawa habang tinatahak ang daan papunta sa may sabungan. Hindi pa magkamayaw sa pakikipagkwentuhan si Baroy kay Mang Anselmo. Gawa ng may bago umanong kakilala si Makoy at taga-ibang lugar ang lalaking yon. Sinabi pa nitong malaking pumusta ang kakilala ni Makoy, kaya tiyak na hindi sila uuwing butas ang bulsa. Sa pagdating na nila sa lugar kung saan ginaganap ang sabong, ay agaran naman nilang nakita ang grupo ni Makoy. Antun si paring Makoy oh. Tara lapitan natin. Wika ni Baroy. Kamal niyo naman mga par. Wika ni Makoy. Pasensya na mga par. Hinintay ko pa kasi makauwi si misis eh. O mga par, kailangan namin hintayin si Maring Inday. Maihari si paring Anselmo kapag hindi niya naabutan yun tapos umalis ka agad. O siya. Tara na, ayusin na natin yung manok mo para susunod na yung maisa lang. O teka nga pala. Ito nga pala si paring Nardo. Uwi ka ni Makoy kay Mang Anselmo at ipinakilala ang tinutukoy kanina ni Beroy sa kanyang bagong kakilala. Matapos nila makapagkilala sa isa't isa ay agaran nilang nilagyan ng tari ang manok na bitbit niya. Sa paglipas ng ilang minuto, inilaban na nga ang alaga niyang manok.
Nakatatlong sabong muna silang panonood bago napagpasyang umuwi na. Masayang masaya sila dahil isang beses lang silang natalo sa sabong na yon. Sa may tayaan. Habang tinatahak nila ang daan pa uwi ay napagpasya nilang dumaan na muna sa bahay ni Makoy para mag-inuman. Nagpresenta naman si Nardo na sagot na nito ang alak at sila Makoy na ang bahala sa pulutan. Kaya't nagkaisa at napagkasunduan na nga nilang mag-inuman nun. Tatanggi pa nga sana si Mang Anselmo gawa ng ang paalam niya sa asawa ay hindi siya mag-iinom pagkatapos ng sabong pero hindi siya tinigilan ni Makoy at Beroy hanggat hindi siya sumasang-ayon sa mga ito. Wala na nga siyang nagawa kundi ang sumunod na lamang sa kanila. Nako, mayayari talaga ako sa asawa ko nito pag uwi eh. Huwag ka na mag-alala, tol. Ako ang bahalang magpaliwanag kay Maring Inday. Sabi pa ni Beroy. Sira na talaga yung tuktok mo ano. Anong ikaw yung bahala? Wala na akong tiwala dyan sa mga pinagsasabi mong ganyan. Nakalimutan mo na ba nung nakaraang kamuntikan na tayo mabuko ng misis ko? Dyan sa bunganga mong walang preno. Ba't teka lang? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Ba't talagang nagmahamaang-maangan ka pa? Kamuntikan na kasing mabubog si Mang Anselmo ng asawa niya at ng kapatid nitong lalaki. Silabi man naman ni Baroy sa misis ni Mang Anselmo na may ibang kinakalantari siyang babae sa sabungan. Kung di pa dumating si Makoy para linawin ang lahat, nako, basag-basag ang mukha nito. Kung di lang talaga kita matalik na kaibigan, iisipin ko may gusto ka sa asawa ko eh. Sinisiraan mo ako eh. Langya ka. Alam mo naman pareho lang tayong lasing nun eh. Diba? Kaya nasabi ko yun. Isa pang nasa isipan ko talaga nun, etong si Makoy eh. Siya lang naman sa ating tatlo may kinakalantaring babae. Ayon kasi kay Mang Anselmo noon pa man ay kilala niya na ang kaibigang hindi ito mapagkakatiwalaan tuwing nalalasing na. Dahil sa kung ano-ano na mga bagay na lumalabas sa bibig niya. Isa pa, noong may masmasan na si Beroy ay todo hingi naman ito ng paumanin sa kanya. Maging sa asawa niya ay humingi na rin ito ng paumanhin at pinaliwanag ang totoo. Natatawa at umiiling-iling naman si Makoy habang pinapakinggan silang dalawa ni Baroy. Nung makarating na sila ng bahay ni Makoy ay agaran ng inihanda ang magiging pulutan. Paring Anselmo, pwede bang ikaw na yung tumapos dito sa ginagawa kong pulutan? May iniutos pa kasi si Mrs. sa akin eh. Sabi ni Makoy. Sige akin na, ako nang katapos niyan. Inumpisahan na ni Mang Anselmo gawin ang pulutan ng makaalis si Makoy. Habang ginagawa niya ang proseso ng karne ng manok na pupulutahan nila, napansin niyang naroloon lamang sa likuran niya si Nardo at pinapanood ang ginagawa niya at nakikipagkwentuhan na rin ito. Mabuti naman at nagkaroon ka ng oras ngayon, paring Nardo. Alam mo kasi itong si paring Makoy, napakahilid mag-aya ng inuman palagi pagkatapos ng sabong eh. Tumango si Nardo at nagsabing wala naman umano siyang ginagawa ng araw na yon. Kaya't pumayag siya sa paanyaya ni Makoy. Paano pala kayo nagkakilala ni Makoy? Ngayon lang din kasi kami nagkita-kita ng mga kaibigan ko kaya ngayon lang din kita nakilala. Ayon kay Nardo, nagkakilala sila ni Makoy doon sa palengke nung tinulungan siya ni Makoy na magbuhat ng mga pinamiling bigas at iba pa. Dahil sa kabaitan at pagkakawang gawa na ipinakita ni Makoy sa kanya ay naging magkaibigan silang dalawa nun. Ako kasi ang tipo ng taong hindi pala kaibigan. Saad pa ni Nato. Maraming mga bagay ang pinagkwentuhan nilang dalawa ni Nardo bago niya ito sinabihang bumalik na sa balkonahe. Dahil malapit niya naman nang matapos ang ginagawang pulutan. Sige lang, dito na muna ako. Papanoorin na muna kita kung paano gumawa ng pulutan. Gusto ko rin kasing matuto kung paano gumawa ng ganyan eh. Sabi ni Nardo sa kanya. Ganun ba? Ay sige, ikaw ang bahala. Pero kung mangangalay ka na sa kakatayo dyan eh, bumalik ka na din sa balkonahe ha. Medyo matatagalan pa ng konti itong ginagawa ko eh. Dahil sa naging abala na nga siya sa ginagawa, ay hinayaan niya na lamang si Nardo na panoorin ang bawat ginagawa niya.
Pero maya-maya pa, nagulat na lamang si Mang Anselmo nang biglang tinikman ni Nardo ang ginagawa niyang pulutan. Tapos ay sidabihan siya nitong tikman niya rin umano ang ginagawa niyang pulutan at pilit na isinusubo ang kutsarang may lamang nilulutong karne ng manok. Sa isip-isip pa noon ni Mang Anselmo, nalingat lang raw siya ng ilang sandali. Hindi niya na namalayang natikman na pala ni Nardo ang ginagawa niyang pulutan noon. Kumaga, medyo nababastasan siya sa ginawa yun ni Nardo. Pero dahil sa ayaw niya namang magbukhang masama, tinikman niya na lamang ang pulutang ginawa niya gamit ang kutsarang hawak-hawak ni Nardo noon. Hindi kasi siya tinigilan nito at halos ipagduldulan ng kutsarang hawak-hawak nito sa bunganga niya. Kamusta? Anong lasa? Tanong ni Nardo. Ayos naman. Medyo naiinis na tugon ni Mang Anselmo dahil hindi niya alam kung ano nga ba ang pinupunto ni Nardo noon. Tinanong siya nito kung hindi ba raw matabang. Kasi parang matabang umano sa panlasa nito ang niluto niyang pulutan. Humiling naman siya at sinabing hindi naman matabang. Isa pa, sanay siyang gumawa ng pulutan kaya't alam na alam niya ang lasa at natatantya niya ang pangsahog sa ginagawa. Kaya kahit hindi niya man yun tikman ay alam niyang pasok sa panlasa ng mga kaibigan niya ang niluluto niyang pulutan noon. Tila nahihiya namang humingi ng patawad si Nardo sa kanya at nagwika itong baka sa panlasa lang umano nito yon. Hindi na rin ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Makaraan lamang ilang segundo. Nagpaalam na rin itong babalik na sa grupong nag-uumpukan sa balkonahe ng bahay ni Makoy. Ipinagsawalang bahala na lamang ni Mang Anselmo ang nakakainis na ginawa ni Nardo sa kanya. Nang matapos na siya makapagluto ng pulutan, dinala niya na ito sa balkonahe. Pagkalatag niya ng pulutan na yon, agaran na silang nag-umpisang maginuman. Lumipas sa mga oras na nagkakasiyahan na sila, ay napapansin ni Mang Anselmo si Nardo. Malikot ang mga mata nito at minsan lang sumasalis sa may usapan. Bukod doon ay hindi naman siya naghinalang may ginagawa itong kababalagan. Pasado 8:00 na ng gabi, nang matapos silang maginuman, kaya naman napagpasya niya na umuwi na sa bahay nila. Sige pare, mag-ingat kapag uwi mo Diretso sa bahay niyo at wag lang sumabit kung saan-saan. Pabirong wika ni Makoy at halos hindi na makatayo dahil sa kalasingan. Teka, sigurado ka bang hindi na kita ihatid sa bahay mo? Tanong naman ni Baroy. Wag na, baka mamaya ano naman masabi mo sa asawa ko Sige, ikaw bahala tol. Mag-iingat ka pag uwi mo Tumango ito at naglakad na nga pauwi sa bahay nila. Mga 15 minutos lang naman ang layo ng bahay niya mula sa bahay ng kaibigan niya. Pagkauwi niya nga sa bahay, naratnan niya ang asawang nagpupuyo sa galit dahil sa hindi siya tumupad sa usapan nilang dalawa. Humingi naman ng kawa ditong si Mang Anselmo, gawa ng hindi niya nga matanggihan si paring Makoy. Kahit na anong gawing paliwanag niya sa asawa ay galit na galit talaga ito. Hindi siya pinapakinggan. Talak ng talak ang misis niya. At dahil sa nakainom na nga siya ay nagpintig ang tenga niya at hindi niya na napigilan pang sariling pagtaasan ng boses ng asawa. Hanggang sa nauwi na nga sa pag-aaway ang kaninang maayos na usapan. Hindi naman naglaon. Nakatulog na ito dahil sa kalasingan. Kinabukasan pagkagising niya, hindi sila nagpapansinan ng asawa niya. Galit pa rin ito sa ginawa niyang pakikipag-inuman, lalo na nung malaman nitong kasama niya si Nardo sa inuman na yon. Hindi alam ni Mang Anselmo kung bakit tila ba ganoon na lamang kalaki ang galit ng asawa niya kay Nardo. Kaya wala naman itong ginagawang masama. Nakikipagkaibigan lamang naman ito sa kanila at wala nang iba pa. Isa pa, napagkalaman ni Mang Anselmo na itong si Nardo at ang pamilya nito ay dating naninirahan sa baryo kung saan naninira ng asawa niya noon.
Sumagi nga sa isipan ni Mang Anselmo ng mga sandaling yun na baka kaya galit na galit ang asawa niyan si Inday kay Nardo dahil malay nyo, may past sila. Kumbaga dating manliligaw o dating nobyo. Inday, magtapat ka nga sa akin. Sabihin mo nga sa akin ng totoo kung bakit galit na galit ka kay Nardo. May ugnayan ba kayong dalawa? Anong ugnayan ang pinagsasasabi mo dyan, Anselmo? Ugnayan, gaya ng magkarelasyon, baka niligawan, ganun, nung dalaga ka pa. Hindi ka naman kasi magagalit ng ganyan kung walang dahilan eh. Ako'y tigil-tigilan mo din sa mga pinagsasabi mo, Anselmo ha? Kung hindi talaga tatamaan ka sa akin. Hindi naman nagsalita pa si Mang Anselmo. Alam niya kasing kahit na anong gawin niya ay hindi pa rin huhupa ang galit ng kanyang asawa. Para unti-unti mawala ang galit ng kanyang misis ay hindi na muna nakipag-inuman si Mang Anselmo sa mga kaibigan niya doon. Iniwasan niya muna makipagkita sa mga ito. Dahil baka talagang sasamain na siya ng asawa niya oras na makikipag-inuman na naman siya. Habang lumilipas sa mga araw, doon na unti-unting sumasama ang pakiramdam ni Mang Anselmo. Unang sintomas na naranasan niya ay ang paglalaway. Hindi niya mapigilang maglaway at para bang may kung anong madulas na bagay ang nasa lalamunan niya. Hindi matigil-tigil ang pagtagas ng laway sa bibig niya. Kahit na panay ang pagdura niya ng laway ay meron pa rin talaga. At para ba umano yung tumatagas na gripo. Malalapot at napakalagkit rin kapag dumudura siya. At hindi raw yun maputol-putol. Maliban sa mga simptomas na yon ay bumibigat na rin umano ang pakiramdam ito. Tuwing sumisikat ang araw at kapag magtatakip silim naman ay doon na sumisigla ang kanyang pakiramdam. Bang parang nagising siya muli sa pagkahaba-habang tulog. Marami siyang enerhiyang naipon. Ganon na ganon niya may paliwanag ang nararamdaman. Malakas na rin ang pandinig niya na halos pati kaluskos ng mga insekto. Naririnig niya nun. Pakiramdam niya rin ay may mga matang nagmamasid sa kanya palagi tuwing sumasapit ang gabi. Kaya naman kahit na nag-away pa sila mag-asawa, ay wala na siyang nagawa kundi ang makipag-ayos at makipagbati dito. Maging ang sarili niya ng mga panahon na yon ay kinatatakutan niya na. Takot na takot siya sapagkat pakiwari niya ay may kakaiba siyang ginagawa ng hindi niya nalalaman. Napapansin niya ring isa-isang nangamatay ang mga alaga niyang manok. Tuwing pumapatak ang hating gabi, nakakarinig na rin siya ng huni ng ibon na para bang nanggagaling mismo ito sa sarili niya. May boses din siyang naririnig kahit na hindi naman nagsasalita ang mga kasama niya sa loob ng pamamahay nila. At ang higit sa lahat ay hindi na rin siya nakakatulog ng maayos noon. Gawa ng konting pumipikit siya. Parang may mga nagbabagang mata ang nakatingin sa kanya mula sa kung saan. Ano ba yung nangyari sa'yo, Anselmo? Bakit sa tuwing kumakain ka inilalabas naman kaagad ng sikmura mo? Palagi ka nalang nagsusuka. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa'yo. Hindi ko alam, Inday. Ewan ko. Di ko alam kung bakit. Ano kaya kung dali na kita sa doktor? Alam mo kasi lahat na ng gamot ay ininom mo na. Gamot sa lagnat, pananakit ng tiyan, kalamnan. Pero hindi ka pa rin gumagaling. Tatanggi pa sana siya dahil sa gastos lamang ang gagawin ng asawa niya pero wala na siyang nagawa noon. Sa pilitan na siyang binala ng asawa niyang si Inday sa pagamutan. Yun nga lang, nung nasa pagamutan na sila ay wala namang nakitang sintomas sa mga doktor. Ang siste ay pinauwi sila at pinayuhan siyang huwag na masyado mag-isip ng kung ano-ano. Marahil ay isa umano iyon sa mga dahilan kung kaya't hindi siya nakakatulog at nakakakain na maayos. Lahat ng ipinayo ng doktor sa kanya ay mas hugid niyang sinunod.
Hindi na rin siya lumalabas ng bahay at kung lalabas man ay pupunta sila sa pagamutan ng asawa niya. Gawa ng nasisilaw siya at kakaibang nararamdaman niya tuwing natatamaan siya ng sinag ng araw. At sa pakiramdam niya, nanghihina ang katawan niya kapag tinatamaan ito. Hanggang sa isang gabi, hindi niya umano malilimutan ang nangyari noon. Kabilugan ng buwan at sa hindi niya malamang dahilan kung bakit tila ba hinahatak siya ng kanyang katawang lumabas sa likuran ng kanilang bahay. Umakyat ito sa puno ng mangga. Kahit anong pigil niya sa sariling huwag lumabas at huwag gawin ang ipinag-uutos ng kung sino mang por Diyos por santong bumubulong sa kanyang isipan, hindi niya magawa yon. Hanggang sa namalayan niya na lamang na umakyat na siya ng puno at pinagmamasta ng mga taong mahimbing na natutulog. Ayon kay Mang Anselmo, kahit na napakaliit na butas lamang ang naroroon sa bubungan ng mga kapitbahay, nakikita niya ang mga ito sa loob ng kani-kanilang tirahan. Samot-sari ang nakikita niya. May mga kababalak ang ginagawa ng mag-asawa, tumingtulog ng kani-kanilang mga anak. At iba pa na hindi niya na inisa-isang ikinuwento. Maya-maya pa ay naagaw ang atensyon ni Mang Anselmo nang may nalanghap siyang napakabangong amoy at para bang masarap na pagkain yan sa pangamoy niya. Noong hagilapin niya kung nasaan yon ay nalaman niyang nasa kalagitnaan lamang yun ng kanilang baryo. Kaya naman dali-dali na siyang bumaba ng punong lagpas sa kanilang bubungan at tinungo ang bagay na kinakapanabikan niya. Tila wala siya sa sariling binaybay niya ang amoy na nalalanghap at nang makarating na nga siya sa bahaging yon, kung saan siya nakaamoy ng mabango, nalaman niyang manganganak na ang babaeng nasa loob ng bahay na ito. Para siyang patay gutom na nag-aabang ng makakain nun. Dahil ayon sa kanya, sandali siyang nagkubli sa may nag-uumpokang kasagingan sa gilid ng daan para tingnan kung may tao ba sa labas ng bahay. Nang mga sandaling yun ay doon pa lamang nakaramdam ng gutom at pananabik sa pagkain si Mang Anselmo. Kumakalam na umano ang kanyang sikmura at para bang hayok na siyang matikman ng malalanghap niyang napakabango sa loob ng bahay. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ang tinutukoy na nalalanghap umano ni Mang Anselmo na animoy pagkain ay ang sanggol na nasa sinapupunan ng buntis. Pinipilit niya naman umanong pigilan ng sariling huwag matakama at akmang babalik na sana siya sa bahay. Pero para bang may kung sino na naman ang bumulong sa kanyang tenga na naguutos na lumapit siya sa bahay ng buntis na yon. Tila ba may sariling buhay naman ang kanyang katawan. Dahil sa kahit ayaw ng kanyang isipang lumapit sa bahay, hindi niya magawa-gawa. Hanggang sa namalayan niya na lamang na naglalakad na siya papalapit sa bakuran ng bahay na yon. Nasilayan niyang nagkandaugaga ng mga taong nasa loob ng bahay dahil lalabas ng sanggol. Maya-maya pa, dahan-dahan na siyang gumapang sa lupa na para bang isang pusa patungo sa silong ng bahay ng buntis. Nung nasa silong na siya ng bahay, ay nasilip niya mula sa siwang ng sahig ang buntis na napapangwi ng muka habang pinapaanak ng kumadrona. Pero kahit anong ere ang gawin ng buntis na yon, hindi pa rin lumalabas ang sanggol na siyang inaabangan niya rin. Habang pinapanood niya nga ang buntis ay hindi niya napigilan ng sariling suminghot-simot kung saan ito nakapwesto, habang walang tigil sa pagtulo ang malapot na laway. Walang ano-ano ay bigla na lamang siyang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa loob ng bahay at nagwika ng, "Aswang! May aswang sa silong! Gityugas kang aswang ka! Daladay! Akin ang itak!" Pasigaw na wika ng lalaki na sa tingin niya
ay ang padre di pamilya. Saglit pang natigilan si Mang Anselmo at nagpalingaling at natakot dahil sa narinig niyang sinisigaw na aswang. Ang akala niya kasi, maliban sa kanya ay may aswang nga talaga ang nasa silong ng bahay nun. Kumaga, hindi niya alam na siya ang tinutukoy. Kinabahan pa umano siya noon at natataranta dahil baka lapain umano siya ng aswang na ito. Pero noong mapagtanto niyang siya ang tinutukoy ng padre di pamilya, doon na siya na alarma. Dali-dali na siyang gumapang paalis sa silong na yon. Walang ano-ano'y nakarinig na lamang siya ng malakas na putok ng baril. Kasunod noon ay naramdaman niyang biglang humapde ang tagiliran niya. Nung tingnan at kapain niya ang tagiliran, doon niya palang nalamang nadapisan pala siya ng baril. Kaya naman sinuong niya na ang gubat sa likuran ng bahay. Dahil kung sa kalsada siya dadaan ay baka mahabol pa ng mga taong nag-uunahang magsitakbuhan para habulin siya nun. Malinaw niya pa rin naririnig na nagsisisigaw na mga ito, habulin umano ang nilalang at huwag hayaang makatakas. Papatayin umano ng mga ito kapag nahuli nila yung nilalang na yon. Mabuti na lamang, maliwanag na nakikita ni Mang Anselmo ang mga kakahuyan. Kaya doon na siya dumaan para makauwi sa bahay nila. Sa paglipas nga ng mga sandali ay natuntun niya na ang likuran ng bahay. Laking pasasalamat nito. Gawa ng kahit na nabaril siya sa tigiliran, ay ligtas siyang nakauwi sa bahay nila. Ang buong akala niya talaga ay tatapusan niya na ng gawin yon. Nagulat naman si Mang Anselmo nang makita niyang minalang na may bitbit na pamalo. Naroroon ito sa pintuan ng bahay nila at bukang inaabangan siya. Hawak-hawak ang tagilirang patuloy pa rin sa pagdurugo ay nagmamadali na siyang naglakad papalapit dito. Pero nang tuluyan na siyang makalapit ay laking gulat niya nang hindi siya makilala ng sarili niyang asawa. Akmang hahambalusin na sana siya ni Inday gamit ang bitbit nitong pamalong kahoy na may nakabaong pako. Mabuti na lamang at tinawag niya ito sa pangalan kaya't nabustesan siya nito. Anselmo, ikaw ba talaga yan? Anong nangyari sa'yo? Pagtatakang tanong ng asawa niya. At tila ba may takot pa rin itong nararamdaman. Hindi siya sumagot. Gawa ng pakiramdam niya ay nanghihina na siya at tila mauubusan na ng dugo nun. Nakailang beses pang binanggit ng asawa niya ang buong pangalan niya bago siya sumagot at sinabi ritong mamaya na sila na mag-usap. Nang makita naman ni Inday ang kamay niyang may bahin ng dugo, agaran na siya nitong hinatak papasok sa loob ng bahay. Pagkapasok na nila, muli siya nitong tiyanong kung saan galing at bakit ganoon ka nakakapanghilakbot ang mukha niya kanina noong papalapit pa lamang siya sa asawa. Nagtataka naman siya dahil sa papalong nasabi ng asawa niyang nakakapanghilakbot ang mukha niya gayong wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa sarili nun. Napangiwi siya nang maramdaman niyang hapdisanhin ang ginawang paglagay ng asawa niya ng unang panluna sa sugat nito. Yan na nga bang sinasabi ko, Anselmo? Bukas na bukas ay tutungo tayo sa paggamutan at magpapagamot ka. Ilang araw na kitang minamatsagang may ginagawang kakaiba. Tingnan mo sarili mo. Napakapangit ng wangis mo. Kung hindi ka pa nagsalita ay baka pinaghahambalos na kita ng bitbit kong kahoy. Hindi talaga kita titigilan na hindi ka bumagsak sa lupa at mangisa-isa dyan. Hindi na nga nakapagsalita si Mang Anselmo dahil sa maging syaman ay gulong-gulo na rin at hindi niya na maintindihan ang sarili at ang mga pinagagagawa. Wala nang pinatagal pang oras ang asawa nito. Agaran na siyang dinala sa albularyong kakilala ng mga magulang niya. Nang makarating naman sila sa bahay ng albularyo, gumawa ng prosesong albularyo para maalis ang pangyayang daw sa loob ng katawan ni Mang Anselmo noon. Gulat na gulat pa nga si Mang Anselmo matapos niyang malaman yon
at marami ang mga katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Tulad na lamang ng papaano siya nayanggaw at sino ang sumalbay sa kanya. Sa pagkakaalam niya ay wala siyang naging kaaway o nakaalitan man lamang na kahit sino. Kaya't bakit ginawa sa kanya ang mga bagay na nisa hinuha ay hinding-hindi sumagi sa kanyang isipan. Ayon pa sa albularyo, habang ginagamot siya, niyanggaw umano siya sa lugar nila at hindi lamang siya ang nayanggaw nun. Marami umano sila dahil ang totoo, pakay talaga ng aswang na yon na mangyanggaw. Kung kaya't ang ginawa nito ay nakikipagkaibigan sa mga taong alam nitong mabilis makuha ang loob. Kapag nagtagumpay ng binabalak ng nilalang na yon, nakaibiganin ng mga taong nais biktimahin. Doon na uumpisa ng ginagawang pagyanggaw. Dapat ay kinikilala niyo muna kung sino ang mga taong nais niyong kaibiganin. Hindi lahat ng mabaitang pinapakita sa inyo ay totoo. Yung iba dyan, nagabang lang ng tamang pagkakataon para makagawa ng hindi maganda. Malas mo. Ikaw ang isa sa mga latsyempuan ng aswang na yon. Pero swerte ka pa rin at hindi ka pa nakakakain ng karni ng tao. Madali lang nating alisin ang pangyayanggaw sa'yo. Mahabang payam ng albularyo. Hindi na isinalaysay ni Mang Anselmo kung ano-ano ang ginagawang proseso ng albularyo. Ayon kasi sa kanya, habang ginagamot siya ay samot-sari na ang kanyang nararamdaman. Kung kaya't hindi niya na alam ang mga nangyayari sa paligid. Nung niyang gumaling na siya at nakauwi na sila sa bahay, kumalat na sa kanilang baryo ang tungkol sa pangaaswang sa buntis nilang kapitbahay noon. Ipinagmamayabang pa ng padre di pamilya na nabaril nito ang aswang. Kaya tiyak na madadala na yon at hinding-hindi na magtatangkapang aswangin muli ang asawa nito. Lingid sa kaalaman ng lahat na si Mang Anselmo ang yanggaw na ng aaswang. Dahil sa ayaw ng asawa ni Mang Anselmo ng gulo at baka kung ano pa ang mangyari sa kanila oras na malaman ng mga kapitbahay yun. Pinabuti na lamang ganang tumahibik. Isara ang bibig pagdating sa usapin patungkol sa kapitbahay nilang inaswang. Sa pagdaan ng mga araw, nabalitaan niya ring may nangyaring hindi maganda sa mga kaibigan niyang nakasama noong huli silang naginuman bago nangyari ang pangyayanggaw na yun. Pinunta niya si Baroyet na Kwe at sinabi rito kung saan siya nagpadamot. Kaya't ora mismo ay binala ang dalawa sa albularyo at sa awa ng nasa taas ay naalis naman ang pangyayanggaw sa mga ito. Pero ang iba nilang nakainumang kaibigan ay hindi na nagamot pa dahil sa nakatikim na yon ng dugo ng tao. Pinuntahan naman nilang makaibigan si Nardo sa baryo kung saan sinasabi nitong doon o malaitor naninirahan. Pero nalibot man nilang lugar na yon ay walang may nakakakilala kay Nardo. Pahita sinabi na nila kung anong itsura ni Nardo. Pero wala pa na ba. Walang nagagawing naganganan Nardo sa lugar na yun. Doon naman sila naghinarlang marahil ang taong yun na ang tinutukoy ng albularyo na aswang na nakikipagkaibigan para mangyanggaw. Simula nang mangyari kay Mang Anselmo ang kababalagan yan, hindi na siya basta-basta nakikipag-inuman at nakikipagkaibigan kung kani-kanino. Mahirap na. Baka ang susunod na pulutan niya karaniwan ng tao. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.